Magandang umaga po sa kanila. Nagpalabas po tayo ng ikalawang Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga sa bagyong si Bising kaninang alas 11 ng umaga. At ipapakita po natin yung nilalaman na information regarding Bising at pati na rin yung nilalaman ng ating weather advisory with regards sa rainfall na dala ng bagyong Bising at ng habagat. So, unahin po muna natin yung latest satellite image animation. Makikita po natin na halos nasa northwestern boundary na yung tinatayang sentro ng bagyong si Bising. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa around 280 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay po ng bagyong si Bising, ang lakas ng hangin, umabot hanggang 55 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman, 70 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Bali si Bising po yung binabantayan nating low pressure ng mga nagdaang araw na nandito sa eastern seaboard ng Luzon. At yun nga, yung patuloy nating pagbibigay na update sa ating social media regarding the status of that particular low pressure na may potential na maging bagyo. Samantala, pansinin naman natin yung mga kaulapan dito nga sa western section ng Central and Southern Luzon at maging sa western section ng Visayas at Mindanao. Iyan naman po yung umiral na habagat or southwest monsoon. So, dahil po sa bagyong si Bising, may nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa mga areas na naka-highlight ng light blue. Sa western portion ng Babuyan, western portion ng Ilocos Norte, at sa northwestern portion ng Ilocos Sur. So ito pong mga lugar na yan, posibleng makaranas yung mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin na may katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. Pag sinabi po natin may signal number 1, karaniwan, minimal to minor impacts lamang. Kasi ang hangin na dala po, or associated with signal number 1, naglalaro po sa moderate to strong lamang. Subalit, hindi po natin dapat ipagwalang bahala, no? Kasi titingnan natin mamaya ano ba yung magiging status ng bagyo nito in the next 3 to 5 days. Yung mga katamtaman hanggang sa malakas na hangin, pwedeng magdulot yan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Gaya nga po na nabanggit ko sa lugar na may warning signal or wind signal number 1. At posible na yung mga localized wind ay bahagya pang mas malakas dahil dun po sa epekto ng mga mountainous areas or yung exposure ng mga obstruction na pwedeng either makapag-amplify ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Samantala, in terms of rainfall or pag-ulan, bago po tayo pumunta sa ating rainfall forecast, balikan po natin yung na-monitor ng pag-asang pag-ulan during the last 3 days. So makikita po natin, halos yung concentration ay nandito sa Northern Luzon area, simula po noong July 1, July 2 at July 3. Meron din pong mga significant na pag-ulan dito sa western section ng Central Luzon. At the last 24 hours, meron nga tayong nakitang significant na pag-ulan sa Mindanao. So, kaya po natin binalikan yung last 3 days ay para may pakita sa ating mga kababayan na nag-uulan na sa mga ilang lugar na yan, lalong-lalo na dito nga sa Northern Luzon at saka western section ng Central Luzon. At kapag natuloy pa itong forecast range natin, in the next 24 hours po, no, makikita po natin ang concentration, halos nandito pa rin po sa mga areas na inulan na ng mga nagdaang araw. For example, may mga pag-ulan tayong inaasahan na 100 to 200 millimeters dito sa Ilocos Norte, simula ngayong araw hanggang bukas, samantala 50 to 100 millimeters of rain naman sa mga lalawigan na naka-highlight ng dilaw. So ano po ba ibig naming ipabatid sa ating mga kababayan? The last 3 days, nag-uulan na sa ilang bahagi ng Northern Central Luzon. At kung mag-uulan pa, posible pong may mga bahaging kalupaan na malambot na, lalong-lalo na po yung malapit sa mga paanan ng bundok. So, kung magkakaroon ng mga additional rains, not only within 24 hours, but sa mga susunod pang araw, for example, bukas hanggang linggo, at saka sa darating na linggo hanggang Lunes, dun sa mga areas na inulanan ng mga nagdaang araw, ay posible pong maging sanito ng mga biglaang pagguho ng lupa. And then, yun nga sa mga local officials natin, bantayan din po yung mga posibleng pagba sa mga low-lying areas. Samantala, balikan naman po natin ano yung inaasahang pagkilos naman ng bagyong si Bising. Makikita po natin sa ating forecast track, intensity currently nasa tropical depression. Pero, makikita rin natin na posible palang lumabas ito ng northwestern boundary ng ating area of responsibility ngayong araw. Inaasahan pa rin natin na posibleng muli itong pumasok ng PAR sa darating naman na linggo ng umaga. At pansinin din po natin yung intensity, no? Posible pang tumaas or lumakas ito from tropical depression, pwedeng maging tropical storm, hanggang dito pag
reach niya yung pinaka-northernmost boundary ng PAR, we're not ruling out the possibility na bahagya pa itong lumakas into a severe tropical storm category. Ngayon, ito po yung reason kung bakit patuloy tayo ng monitoring kahit malayo sa kalupaan ng ating bansa, pero kung patuloy nga yung mga pag-ulan na dulot nito, nandiyan pa rin po yung mga pagbanta or banta ng baha at guho ng lupa. So makikita nga natin, posibleng pag pumasok sa linggo ng umaga, posible naman sa dating na Lunes ng umaga ay lalabas na ito ng ating air responsibility. Kaya po dito sa Pag-asa, patuloy po tayong magpo-provide ng 6-hourly update sa pamamagitan po ng ating Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga sa status ng bagyong si Bising. Samantala, tingnan naman natin yung iba pang product ng Pag-asa with regards sa mga localized rainfall advisory. Ito po yung rainfall advisory na ipinalabas ng ating Northern Luzon PRSD, Pag-asa Regional Services Division. Makikita natin naka-yellow warning sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Dala nga po yan ng epekto ng habagat at ng bagyong si Bising. Sa ibang bahagi naman po na ating bansa, dito po sa Pag-asa NCR PRSD, nagpalabas din po ng rainfall advisory, although hindi naman siya color-coded, pero may binibigyan po tayong informasyon na posibleng magkaroon ng mga pag-ulan dito nga sa mga areas na naka-highlight po ng iba't ibang kulay. For example, light to moderate rains, inaasahan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, at dito po sa ilang bahagi ng Zambales area. And then currently, naapektuhan yung ilang bahagi ng Bataan, Pampanga, Tarlac, at ilang bahagi rin ng itong central and southern portion ng Zambales. So aside from our Tropical Cyclone Bulletin, antabayanan din po yung mga localized rainfall advisory na ipinapalabas naman ng ating mga Regional Services Division para meron po tayong real-time monitoring ng mga nagaganap sa lugar natin with regards sa ulan at yung mga posibleng localized effect nito.